pipili sino man sa bawat tao, sa sino ng langit, kahit lumabas ka dyan, magsisigaw ka, anak ako ng Diyos, wala akong maniniwala sa iyo. Sabi nila, loko-loko ka. Di ba? Anak ka ng tatay at nanay mo, huwag ka na magsinungaling. Pero yung sa espiritu, anak ka na ng Diyos. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ito ang binhi na hindi nasisira. Na oras na tinanggap mo, may karapatan ka ng tawagin, anak ng Diyos. Ito ang kaugnayan mo sa Diyos. Kaya ito po ay hindi ibinibenta. Walang bayad nga po. Kaya nga biyaya, ang kaligtasan po hindi pinaghihirapan. Ito po'y kusang ibinigay ng Diyos. Lahat po ng kasalanan natin, kasama pong napako sa krus ng Kalbaryo dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya napakagaamang na lamang ang gawin ng tao, manampalataya sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ang sino man sa Kanya'y sumampalataya, may buhay na walang hanggan. Hindi po sabihin mo makikita tayo sa langit at magpipintasan tayo. Sino ka? Ako. Member ka. Alam, kilala kita. Iglesia ka ni Batman. O, di ba? Oo. Ikaw. O, kita laki mata mo. Spider-Man ka, no? O, di ba? Hindi po. Dalawa lang po hati dyan. Isang kambing, isang tupa. Amen. Kaya pa sa inyo. Ipaghihiwalay niya ang kambing at yung tupa. Yung tupa po, kaya laging ginagamit yan. Ano po yan siya? Sunod-sunuran. Yung tupa, hindi po yung pwedeng pakawalan. Pag pakawalan mo yung tupa, hindi po niya alam kung saan siya pupunta. Kaya sunod-sunod yan sila. Pag isa pumasok doon sa lungga, lahat yan papasok. Kita, sunod-sunod lang yan. Hindi alam. Ganon siya ang ugali niya. Ngayon, yung kambing, nanunuwag yan eh. Lumalaban pa nga yan eh. Tatalikod-talikod dyan, babanggain ka ng kambing. Ganun po yun. Kaya, sa umagang ito, napakahalaga po na sino man sa bawat isa na walang pagkaugnayan kay Kristo, nagyayaya po ang Panginoon na sino man tumanggap sa Kanya, ibigay ng buhay na walang hanggan. Wala po tayong gagawin kundi atin lang pong pagsisihan ng ating kasalanan. Tanggapin natin si Jesus sa puso natin bilang ating Panginoon at ating tagapagligtas. Manalangin tayo na bigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sa ganitong kalagayan, itong Espiritu ng Diyos na hindi natin namalayan ay bumababa po sa puso ng bawat isa sa inyo. Kaya bago po tayo magpapatuloy, sino po sa bawat isa na nais tumanggap sa ating Panginoon upang mabigyan siya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Tatandaan po ninyo, hindi po reliyon ang ating pinag-usapan, kundi relasyon, kaugnayan ninyo sa Diyos. Wala pong paki kung ano ang reliyon niyo, ang aking pong ipinakikilala ay si Jesus, ang bugtong na anak ng Diyos. Na ang sino man sa Kanya tumatanggap, pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Iba po yung may karapatan ka kaysa wala. Pumasok ka sa may bahay, buksan mo yung refrigerator nila, kumain ka ng kanilang mga pagkain, pagagalitan ka. Sasabihan ka, anong karapatan mong binuksan mo yan? Kinain mo ba yung masarap kong pagkain? Anak ako ng mama mo. Hindi po pwede. Diba? Anak ako ng tatay mo. Hindi pwede. Wala kang karapatan. Pero kapag binigyan ka ng tatay nila ng karapatan kainin mo yan, buksan ang refrigerator, anak ka nga. Kahit hindi ka nila katugo, malinaw, inampun ka. Amen. Ang lahat sa Kanya nagsitanggap, ganun po ang kalagayan. Iisa lang ang anak ng Diyos ay si Jesus. Kaya kung sino ang tumanggap kay Jesus, may karapatan na siyang tawagin anak ng Diyos. Kaya bago tayo magpapatuloy po sa ikalawang pahina, sino po sa inyo nais tumanggap sa ating Panginoon Jesus?
Pagkakataon po natin ito, dahil hindi po aksidente ang pagpunta ko nyo dito. Paniwalaan man ninyo ako o maging ang Biblia, nakasulat po yan. Hindi po aksidente yan na nandito kayo. Gusto ko nyo basahin ko kung bakit kayo narito. 6:44 na Juan. Tingnan po nyo, di ba? Hindi aksidente po yan. Ano sabi ni Jesus? Hindi kayo makakalapit sa akin. Sabi ni Jesus, hindi kayo makakalapit sa akin maliban na lamang ang Ama sa inyo ang magdala sa akin. Kaya kung tinanggap ko, hindi ikaw ang nagkusa. May kusang nagdala sa iyo sa akin. Ang aking Ama. 6:44, tama? Sino sa'yo? Basahin ko natin sa Juan Kapitulo 6:44. Walang tao makakalapit sa akin, maliban ng Amang magsugo sa akin, ang sa kanya ay magdala sa akin. At siya ay aking babangon sa huling araw. Amen. Kaya ang Diyos po ang nagdala sa inyo, ang Ama, para inyo makikilala si Jesus. Kaya inyo pong sinang-ayunan ang paanyaya. Nakaplano po tayo, hindi po yung disgrasya. Ang bawat isa sa atin nakaplano. Ganun po ang Diyos. Pwede niyo suwayin ang plano, hindi po tumama doon sa nais ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya bakit magpapatuloy sa aming mga panahon, sino po ang nais tumanggap sa ating Panginoong Jesus bilang kanyang Panginoon at bilang kanyang sariling tagapagligtas? Huwag po kayong maiyak dahil pagdating mo ng araw na magkaharap kay Jesus, bakit mo ako tinanggihan? Di ba? Yun ang isang tanong, bakit mo ako tinanggihan? Anong nagiging problema ko sa iyo? Di ba? Sino po? Huwag ko kayo mahiya. Wala pong ibang kaligtasan sa sinong ng langit ang ating Panginoong Hesus. Sige po, sabay na kayong apat. Gusto ng Panginoon hindi lang isa. Gusto niya apat. Kung gusto niya 6. Kung gusto niya 7. Kahit. No? May born again na sa inyo. Praise the Lord. Tama ba sinabi ko, sister? Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Baka nais pong anyayahan ng inyong mga kapatid. Sayang po ang panahon. Sa panahon po kung kita pinakinggan, sa araw ng pagliligtas, kita'y sinakluluhan. Narito ngayon ang panahong ukol, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ang gusto ng maligtas ng alas 12. Alas 12 ng tanghali. Gusto niya maligtas. Wala si Kristo sa buhay niya, hindi po siya naligtas. Tinanggap niya si Jesus alas 11:49. Malaki pa po. Mayroon pa siya 11 minutos na tanggapin si Jesus para sa buhay na walang hanggan. Wala po kayong gagawin, tanggapin lamang ninyo ang ating Panginoong Jesucristo. Ang lahat sa Kanya na sitanggap, pinagkalooban niyo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Amen. Sa iba natin panauhin o sa ating mga tagapakinig, baka may nais tanggapin si Jesus. Huwag po kayong mahiya. Dahil ngayon po ang panahong ukol, sinasabi po niya sa 2 Korinto Kapitulo 6, talatang 2, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, sa araw ng pagliligtas kita'y sa nagluluhan. Narito ngayon ang panahong ukol, ngayon ang araw ng kaligtasan. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Nais na tanggapin si Jesus. Wala pong nakukulong dito. Praise the Lord. Sige, nanyayahan ko po kayong tumayo. Diyan lang po. Tayo lang po kayo. Ayun. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Samahan mo, sister, ganyan. Para, tapos po, bigkasin po ninyo, ano po. Diba? Kasi ang sabi niya sa Roma Kapitulo 10, 9:10. Pastor, paki. Roma 10, 9:10. Kung ipapahayag niyo sa inyong mga bibig. Ganun tayo.
Sa Roma G, 7G, ito po ang Pakinggan mo niyo. sa verse 9, sapagkat kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Sa 10, sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Amen. Kaya ipinahahayag ko. Kaya, para hindi po tayo mahirapan, sumunod na kayo sa akin, pero hindi po bukas po ninyo, babanggitin po ninyo, dahil hindi po ako ang kausap nyo, kundi po ang Diyos sa umaga nito. Mahabagin naming Diyos, salamat po sa pagmamahal mo sa amin. Nasa kabila ng kami makasalanan, ay nananatili ko ang iyong pagmamahal sa amin. Sa umagang ito, pinagsisihan ko po ang aking mga kasalanan. Inaamin ko po sa iyong banal na harapan na ako po'y makasalanan. Naniniwala ko sa iyong mga salita. Kaya binubuksan ko ang aking puso. Inanyayahan ko ang Panginoong Jesus na pumasok sa aking puso. Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa umaga ito bilang aking Panginoon at aking sariling tagapagligtas. Patnubayan mo na ako sa paglakad ko sa panibagong buhay. Tinatanggap ko rin ng iyong regalo, ang buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa umaga nito na ako'y napabilang sa iyong pamilya. Ipinapanalangin ko ito sa pangalan ng aking Panginoon na si Jesus. Amen. Saan niyo tinanggap si Jesus? Praise the Lord. Purihin po, Panginoon. Hindi po, maupo po kayo. Salamat po sa pagkaunawan niyo sa salita ng Diyos. Next. Tayo po'y magpapasalamat sa Diyos sa mga leaders at manggagawa po na iglesia sa kadahilan ng verse 12 sa 13. Pakibasa. Sa unang Tesalonica, Kapitulo 5, talata 12 hanggang 13. Ito mo sasabi. Dapat po pinamamalit namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang mga nagpapagalo sa inyo at namumuno sa inyo sa Panginoon at magpapaalala sa inyo. Sa 13, at inyong lubos na pagkamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang magawa. Magkaroon kayo ng mga kapayapaan. Amen. Purihin po ang Panginoon. Kaya sa araw na ito, pasalamatan po natin ang ating mga pastor, ang ating mga manggagawa, ang ating mga workers, ang ating mga music ministry na patuloy na kumikilos, no, sa gawain para po makapagpadala ng kaluluwa na maharap sa ating Panginoon Jesus. Kaya atin pong papurihan sila, atin pong bigyan ng masaganang palakpak ang ating mga workers, no? Kaya sana po sa next year ay makapagdala po ang bawat isa ng kaluluwa, gaya po ng ating kapatid na Sister Brenda, ay masipag po sa talagang ministry niya po yan. Mula pa noon ay lagi na po niyang ginagawa ang mga bagay na ito. Kaya dapat po ipagpapasalamat po natin sa Diyos ang mga bagay na ito na ating po natatamasa, na sinasabi nga niya ay
at ikilalanin ang kanilang mga pagpapagal, yung mga namumuno o at nangunguna sa ating iglesia. Purihin po ang Panginoon. Number 2. Number 3. Pakibasa po talatang 17. Magsipanalangin kayong walang patid. Magsipanalangin kayo walang patid. Kaya muli po, balikan po ninyo ang inyong mga sarili. Minsan po, wala na po tayong pagkakataon sa buhay natin tumawag sa Diyos. Pero napakahalaga po na kung makikipagkausap naman kayo, di ba? Makikipagkausap kayo, no? Sa tao, chismis lang po yung paglagi. Di ba? Paglagi kayo nag-uusap, minsan chismis na po yan. Di ba? O, anong latest? Di ba? O, ganun po. Pero kapag sa Diyos, ang pinakagusto ko ng Diyos, lagi nagkipag-usap sa Kanya, manalangin kayong walang patid. Yung ba sinabi? Praise the Lord, purihin po ang Panginoon, na manalangin kayong walang patid. Alam po ninyo, ay si Hunas Kapitulo 2, talatang 7, dumating po sa pagkakataon, no? Na nandulupay-pay po ang kanyang kaluluwa. Dumarating din po sa atin yan. Naranasan na ni Brother Minard, na nandulupay-pay siya. Ganun po ang naranasan niya. Brother Minard, na isip-isipin mo, na nalang ka naman, magtitis ka, yung pala bukya din. Di ba? Masakit yun. Inaasahan mo, yung pala hindi. Pakibasa. Hunas Kapitulo 2, talatang 7. Sa Hunas Kapitulo 2, talatang 7, nang ang aking kaluluwa ay nangalupay-pay sa loob ko, naalala ko ang Panginoon, at aking dalangin ay umabot sa loob ng iyong panalangin. Yun po, pag nanlulupay-pay po kayo, aabot po yung panalangin nyo sa harapan ng Diyos. Yun ang pinakamaganda. Yung wala ka na mapagsabihan sa problema mo, sa Diyos ka lumako. Lalo na yung ating mga kapatid na may mga suliranin, sabihin po ninyo sa inyong mga kapatid kung sakasakali na spiritual po nakilala po ninyo, spiritual advisor, sabihin po ninyo para po kayo makapanalangin. Makapanalangin kayong dalawa na sama-sama para didingin kayo ng Diyos. Malaki po ang nagagawa ng panalangin. Amen. Kaya huwag po natin kalimutan, no? Kaya minsan po, kung ano yung oras natin, next year po, balik po natin ang children natin. Kasi kinakalimutan ako ng iba, tinatamad. Hindi po, mag-ukol po tayo sa buhay natin na walang patid na panalangin. Umaga, pagkain, tanghali, merienda, lahat po na oras, alas 3, yan, alas 5, alas 6, matulog, lagi pong manalangin sa Diyos. Napakahalaga po. Ang Muslim 5 beses o 6 na beses na nanalangin. Ang mga Hudiyo at 7 beses na nanalangin. Ganun po ang kanila. Ang Kristiyano naman, ako naiiwan sa kampungan. Bakit po? Sa isang buwan, 5 beses na lamang nanalangin. Di ba? Hindi ko mabuti ang kalagayan na natin. No? Kaya sana po dumating na yung ating puso po laging nasa isip, nasa puso ang Diyos sa anumang bagay. Sa mga suliranin na taglay po natin. Nang sa gayon po, ang Diyos ay hindi po humihiwalay sa atin. Kahit anong bigat po, nakakayanan po natin. Amen. Conclusion. Alam po ninyo, si King Arthur, si King, ano po yan, Alfonso, no? Ay, nangumbida nga po yan. Pag nangumbida po siya sa mga bata, pag kumbida niya sa mga bata, ay tapos kumain, hindi man lang pasalamat sa hari. Hari yung kasamang kumain. Wala, takbuhan na, umalis na. Hindi mo lang siya binigyan ng papahalaga bilang hari. Iniwanan siya. Kaya kumapot siya sa ulo. At sabi ng kanyang ministro,
Bakit ganun, mahal na hari? Sabi niya, hindi mo nila binigyan ng halaga yung kabutihan mo sa kanila. Pinakain mo na, binigyan mo na lahat. Hindi mo lang nagpasalamat. Sabi niya, masakit ba? Oo, masakit sa akin kahit hindi akong hari. Siguro masakit din sa Diyos. Binigay sa iyo ang araw, hininga, tubig, malakas ka, yung kalakasan, pero hindi ka rin nagpapasalamat. Tama ba? Kaya kahit po sa panalangin natin, malusog tayo, magpapasalamat tayo sa Diyos. Di ba? Sa ganitong bagay na ating ginagawa, nagkakaroon po tayo ng lubusang, mabuting kaugnayan o relasyon sa ating Diyos. Di ba, pag oras na may relasyon, lagi nag-uusap? No? Pag nag-uusap, matagal. Di ba? Matagal mag-usap yan. Minsan, talagang sunog na yung tainga doon sa cellphone, nag-init. Oo, nag-uusap pa rin, laging nag-uusap. Oo, laging nag-chat. Pero kapag oras lumamig yan, maniwala ka sa akin. Magagalit pag oras na sinat mo, magagalit. Oo. Ano ba yan? Sabi mo kayo, istorbo. Makakainis, may ginagawa ko. Pero no, pinananabikan, inaantan. No? Ganun po yun. Ganun din ang Diyos. Nais niya na ang relasyon natin sa Kanya, kaugnayan natin sa Kanya, nananatiling intact. Lagi. Kasi ang Diyos po ay lagi pong busy. Hindi po sa cellphone. Busy po siya sa bawat isa sa atin kung ano ang ating mga kahilingan, siyang ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Amen! Amen! Purihin po, Panginoon. Isang kwento na lang po. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Nasa langit kasi, pag nananalangin kayo, ay para po yung yung sa ibabaw na LBC. Yan, parang ganon. Pag oras manalangin kami, 3 kwarto. Ayan. Pag oras sinabi mo, i-receive niya yun. Di ba? Susulat. Di ba? Pagkatapos, bibigyan niya sa pangalawa. Yung pangalawa, siyang taga-deliver. Doon sa hinihingi mo na panalangin. Bubuhos niya. Bubuhos. Yung kabila, ay ang anghel doon, isang piraso lang. Dito, ang anghel dito, 100. Di taga-buhos. Oo. Tapos dito, 50. Yung taga-tanggap, taga-sulat. Pag bigay dito, 100 yung anghel. Taga-bigay. Yung bibigay. Pagdating ko sa dulo, isa lang ang anghel. Kaya sabi ni Juan, bakit dito? Anghel, Gabriel, bakit dito isa lang? Dito 100. Dito 50. Bakit ganun di parehas? Di ba pwede 100 dito? Sabayaan mo na lang, kung napakialaman. Bakit? Ito kasi yung tatanggap ng pagpapasalamat. Wala na nagpapasalamat. Isa lang, pwede na yan. Bakit ito? Yung humihingi. Di ba? Madaming humihingi. 50, pwede yan. Pero yung blessing ng Diyos, mas marami. Kaya 100. Bakit isa na lang? Pasalamat. Wala na magpapasalamat eh. Kapag oras na bago lang magpapasalamat, kaya isa lang nilagay. No? Huwag tayong gumaya sa ganon. Ngayong araw na ito ay ating po itinakda na isang pagpapasalamat sa pagbibigay ng Diyos na pinakamagandang regalo, ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Pasalamatan po natin ang biyaya ng Diyos kay kaligtasan po. Dahil ngayon po, busy po ang tao, hindi po sa pagpapasalamat sa Diyos, panalangin sa Diyos, kung hindi sa pag-iikot po sa mall. Di ba? Sa ACM, no? Kahit na tagatingin lang tayo ng ilaw, patay sinti, no? Tapos titingin doon sa mga kumakain, lahat puno. Jollibee, KFC, di ba? Lahat yan. Kaya matutuwa ka rin. Sa kadahilanan ay masagana ang tao. Hinihiling ko po sa bawat isa na tumayo. Itaas po natin ang ating mga sobre, ating pong ipanalangin ang ating pagpapasalamat sa Diyos. Itaas po ninyo. Sa akin, hindi ko maitaas ang bigat yan. Baka akala nyo.
Pag hindi ako nangawit yan, ewan ko lang. Itaas po ninyo at tayo po ay mananalangin. Mahabakin po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat at napakayamang Diyos na may-ari ng langit at lupa. Salamat po sa araw na ito na dala po ng bawat isa sa amin ang aming pagpapasalamat sa iyo. Taglay ng aming mga puso ang iyong kabutihan sa mga taon ng aming mga buhay. Basbasanawa ninyo, Diyos, ang bawat pagpapasalamat ng bawat isa sa amin na umaasa kami na ipagkalubog sa amin ang kasaganaan ng iyong biyaya mula sa kailangan ng aming pisikal na katawan, mula sa pangangailangan ng bawat isa sa amin sa pang-araw-araw, mula sa kailangan ng lakas ng aming katawan, mula po sa mga pinansyal na pangangailangan ng bawat isa sa amin. Pagpalain mo nawa kami sa susunod na taon na sumanggana panawa ang iyong biyaya sa bawat pamilya, sa bawat isa sa amin, sa pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Buksan po natin sa Psalms chapter 30 verse 4. Makibasa, chapter 4. Basahin ko natin sa Psalms chapter 30 verse 4. Ito kasi sabi mo, mayroon ba Walang talata? Sige, basta. Sa 4, magsiawit kayo ng papuri sa Panginoon o kayong mga banal na niya at magpasalamat kayo sa kanyang mga banal na pangalan. Ulit, sabay-sabay tayo. Basahin po natin sa Awit Kapitulo 30, Kapitulo 4, talata 4, magsiawit kayo ng papuri sa Panginoon o kayong mga banal na niya at magpasalamat kayo sa kanyang banal na pangalan. Sa 12, upang ang pagluwahati ko ay umawit ng papuri sa iyo at huwag maging tahimik, O Panginoon ng Diyos. Ako'y magpapasalamat sa iyo magpakailanman. Amen. Purihin po, Panginoon. Sige po, tayo po ay dadako na sa ating pagkakaloob. Sino po ang awit? Wala? Okay, sige. Anong... Sige po, pwede na po yung dali sa ito. This world never see when you have the dream go on. Would we do such a thing? Opportunities sinners like you and me, oh God. Thank you for loving me.
cross you against to me. Lord, you died for me, forever my praise will go to thee, oh God. Thank you for choosing me to be your child and bear your name. Oh Jesus, I will never cease to sing you praise. Your love is patient enough, my God. It's greater than all my strength. Your always protects and trusts and hopes and will not know it. It's your love that lifted me out from darkness, set my feet on a solid ground. If I feel this to stand, Lord, I always will trust in your loving hand, oh God. Thank you for loving me. Laying on the cross you made history. Lord, you died for me, forever my praise will go to thee, oh God. Thank you for choosing me to be your child and bear your name. Oh Jesus, I will never cease to sing your praise. Thank you for loving Tayo muna lang. Ama namin banal, Diyos ka na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Muli, maraming salamat po sa araw na ito na inyong pinagkaloob sa bawat isa sa aming Panginoon, upang makarinig, Panginoon, ng mga banal na salita, Panginoon, na siyang aming mapag-aaral sa aming pang-araw pamumuhay, Panginoon. Panginoon, maraming salamat din po sa mga kaloob na ipinagkaloob ng aming mga kapatid para po sa itatataas at pupuri ng inyong banal na iglesia, Panginoon, na nawa, Panginoon, na gamitin namin ang mga kaloob na ito, Panginoon, para po sa kalalago ng aming iglesia, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, ipatuloy din pong pagkalooban ng biyaya, pagpapala, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, na nagkaloob sa para sa inyo, Panginoon. Muli, maraming salamat, Panginoon, in Jesus' name we pray. Sige po, ngayon po ay tatako tayo sa presentation po ng ating mga Sunday Schoolers. Patulong naman po na kanilang mga kumani-mani. Day 1, verse 17. And Ellie, good gift is from, and every perfect gift is from above.
everything that has breath, praise the Lord. Numbers 6:24. The Lord bless you and keep you. First, 10, 31, 22, 118, verse 24. And this is the day the Lord has made. Rejoice, be glad in it. Smile! Lucas! Sukat! Smile daw muna, smile! Smile! Lucas, smile! Yan! Melvin ah. Melvin. Kasi baka daw walang pumalakpak. Kel. Kit, mali kayo. Dito kayo. Ay, pasok kayo dahil. Dito kayo galing. Dito kayo galing. Dito kayo galing. Ila kayo dito. Hello.
ano. Sige po, para po sa ating mga announcements, birthday celebrants po for the month of December. Noong December 3, si Marcos sa Sunday School Kids. Noong December 9, si Sister Eunice. And noong sa December 21, si Neil sa ating Sunday School Kids. And sa December 29, si Brother Mary. Schedule of services po natin. Ating pong worship service every Sunday, 8 a.m. dito po sa ating chapel. Ang Bible study naman po is every Wednesday, 4:30 p.m. via Facebook Live. Church activities po natin. Ang worship team practice po is every Sunday after po ng worship service. At ang junior discipleship study is tuwing Saturday naman po at ang oras is to be announced. Upcoming events, wala po. Next year po meron para sa summer conference, Love and Diyos. Ayun po. February pala meron tayong Love Children. Okay po, so inaanyaya ko po ang lahat na tumayo. Tayo po ay bago po tayo manalangin, sasabihin ko lang po yung part 2 ng ating gawain. So, pagkatapos po ng basbas ng ating pastor, magkakaroon na po tayo ng mga games and presentations po. After nun, kakain po tayo. Pagkatapos, raffle and exchange gift po. So, inaanyaya ko po lahat na tumayo para sa closing prayer. Panguna po tayo ni Pastor Wala. Tayo po ay patuloy na manalangin sa presensya ng Panginoon. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Yuko po natin ating mga ulo. Tanda ng ating pagpapababa sa Panginoon. Tayo manalangin. Mahabagin po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli Panginoon, marami pong salamat sa oras at araw na ito na muli ay nagkaroon po kami ng pagkakataon na muli ay makapagsamba sa inyo, Panginoon, makapaglingkod sa inyo at makapagpasalamat sa lahat po ng aming mga matamasa o Diyos sa buong taon ng 2023. Marami pong salamat sa inyo pong provision sa buhay po ng bawat isa sa amin, sa pagmamahal, sa kapayapaan, O Diyos, maging sa mabuting kalusugan. At narito po kami, O Diyos, na taos-puso nagpapasalamat sa inyo, sa iyo pong kabutihan sa bawat pamilya, ng bawat isa. Naririto, O Diyos, maging sa mga mahal po namin sa buhay, na sa kabila ng mga pagsubok na dumating po sa amin, ay patuloy po kaming naging matatag at patuloy na nakapaglingkod sa iyo pong banal na harapan, Panginoon. At narito po ang bawat mga pagpapasalamat namin, mga aming pong tinatangkilik, maging aming pong buhay at kalakasan, na patuloy po namin tinataas sa inyo sa oras na ito, Panginoon, na pong pagpalain ng bawat isa, hindi lang sa mga oras na ito, sa darating na mga araw, O Diyos, kundi sa taon na darating, Panginoon, na patuloy na taglay po namin na iyong pumasaganang pagpapala, maging ang pananampalataya at ang pag-ibig sa inyo, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasalamatan. Sa lahat na ito ay aking samudalahin sa pangalan namin ayong Panginoon at kanyang tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let
pagdako sa pagpapaspas ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pastor. Iyuko po natin ang ating mga ulo, tanda natin pagpapakababa sa Panginoon. Ang ating presensya ay sa Diyos, ang ating mga buti. Itaas natin sa Kanya mga bagay po na ating pagpapasalamat, bagay na ating inihingi, ating kailangan. Itaas po natin sa Kanya dahil Siya po ang nangako sa bawat isa sa atin na kung sino man ang sa Kanya kumakato, Kanya binubuksan. Ang sino man ang sa Kanya